Nako, tila napahiya ito pong si Senator Ping Lacson dito ho sa kaso po ni Senator Marcoleta. Dahil sa, alam nyo, ay sa mga nakalipas na linggo, mga kababayan, ay pilit ho na binubuksan ho yung issue at kinakalkal ni Senator Ping Lacson. Itong issue ng kaso sa COMELEC ni Senator Rodante Marcoleta. Pero parang pahiya ho dahil sa naglabas na po ng desisyon ang COMELEC na kung saan ay wala. Panalo ho sa kaso ito pong si Senator Marcoleta. At ito ho, yung COMELEC ay tinerminate na po, tinapos na yung kanilang motu proprio investigation dito sa sinasabing di umano'y undisclosed campaign contributions ni Senator Marcoleta. So wala ho at sinasabi na wala pong ibang ebidensya para mapatawan po at sabihin na meron pong paglabag o election offense ito pong si Senator Marcoleta na maaari niyang ikatanggal bilang senador ng Republika ng Pilipinas. At sa resolution na may petsang March 18, ang COMELEC ay kanilang inadapt po yung recommendation ng kanilang Political Finance and Affairs Department para tapusin na po itong fact-finding investigation. At dahil sa wala naman hong ebidensya na magpapakita na ito pong respondent, si Senator Marcoleta, ay nakagawa po ng anumang election offense. Pero kung inyo pong matatandaan, mga kababayan, ay kasi nagkakaroon po ng iringan sa pagitan ni Senator Lacson at itong si Senator Marcoleta diyan po sa Senado, di ba? At bumira po si Marcoleta na kung saan ay bakit ayaw mag-imbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee. At yung pinakahuli, yung paglutang ng 18 ex-Marines na kung saan ay nagkukumpirma at nagsilbing eyewitness. Dito po sa sinasabing di umano ay pagdideliver ng mali-maleta na may lamang kwarta. Di po ba? So, yun po, at kasi, di ba, may binabagi kasi na Congressman Ege Irice, parang bahagi ng cover-up o pagtatakip. Ito pong si Lacson. Tapos, ay sa pagsagot ho ni Lacson sa naging privilege speech ni Senator Marcoleta, inihanay niya na rin po at kinalkal, sinabi, at pinaringgan po ang COMELEC na bakit wala pang inilalabas na desisyon ng COMELEC. Dahil sa siya raw ho kung ano lang daw kung nagpigilan daw siya, pwede niya raw mag-file siya ng resolusyon at di ba ipatawag po yung COMELEC bakit wala pang desisyon dito po sa kaso ni Marcoleta. Pwede ba 'yon? Nakapwa mo senador paimbestigahan mo. Ano mo sa dapat ipaubaya mo sa COMELEC, di ba? Pero eto, panoorin nyo ho mga kababayan, ito hong pahayag ni Senator Ping Lacson at parang kanyang kini-question yung COMELEC, yung mabagal na COMELEC at parang lumilitaw ho na guilty na po itong si Senator Marcoleta dito po sa sinasabing hindi niya pagdideklara sa kanyang SOSE yung statement of contribution and expenditure, yung mga nag-donate at yung kanyang ginastos sa kanyang eleksyon noong 2025 national elections. Ito, panoorin niyo mga kababayan at kayo na ho ang musga kung ano ang parang gustong palabasin ni Senator Lacson dito sa kanyang speech. Ito ho, panoorin ho natin, ito pong si Senator Ping Lacson at kanyang ipinahayag yung mga aligasyon laban po kay Senator Marcoleta na ngayon ho ay panalo po siya dyan po sa COMELEC. Ito po, panoorin po natin. I mentioned the SOSE case with the COMELEC in violation of the Omnibus Election Code. Kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito. When the issue of Senator Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors in his SOSE surfaced,
our dear colleague tried to clarify the matter. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate, as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSI case ni Senator Marcoleta? O yun po, napanood nyo ha, mga kaumayan, at pakiramdam nyo ho at ano ang basa nyo sa naging pahayag nitong si Senator Lacson. Kasi parang sinasabi niya, buti nga hindi ako nagpatawag ng investigasyon nag-file ng resolution para paimbestigahan. Pwede ba yun? Di sana, gawin din na. Kapag ginawa niyan, paimbestigahan din si Lacson, di ba? At ito po Senate President Tito Soto, di ba? Halimbawa, di ba, sinasabi, si Senator Soto, tumanggap tumanggap di umano ng mali-malitang pera. Kasi ayaw mo yan sa 18 na ex-Marines Kasi yung binabanggit ho ni Senator Ping Lacson, na kung ano lang ho kung nagpigil lang, parang nagpigil lang ho dapat nagpagagawa ho siya ng investigasyon at ipinatawag daw po ito po mga opisyal ng COMELEC at bakit mabagal. Pero ngayon, lumabas na ang desisyon. Wala, klaro po. Absuelto. Ito po si Senator Marcoleta. Pero dadamputin ko lang ho yung binamagit niya na gano'n, na parang nananakot pa ho siya. Kapag ganyan ho ang labanan, pwede rin mag-file ng resolusyon, ito pong si Senator Marcoleta, na kung saan paimbestigahan. Ito pong si Senate President Tito Soto na di umano ay tumanggap ng mali-malitang pera, di ba? Malaking issue ito. O di po ba? O kaya naman ay paimbestigahan din yung dalawa, itong Senator Soto at ito pong si Senator Ping Lacson, na kung saan nakita po sa video na yung ginamit nilang helicopter, mga kabayan, noong eleksyon, yun ang parang tumutugma po kasi may serial number, yung body number, na tumutugma sa sinasabing di umano'y pagde-deliver ng pera. Pwede pa imbestigahan din. Kung yan ho kung dadamputin natin yung argumento po ni Senator Ping Lacson. So, yun ho. Pero dito ho, mga kaumayan, ay hindi po dapat na magkaroon po ng personalan ito pong mga senador. At ako, nakikita ko po yung kagustuhan po ni Senator Marcoleta na talagang magkaroon po ng malawakang investigasyon para wakasan po yung napakatindi na korupsyon dito po sa ating bansa, mga kababayan. Kasi kapag naimbestigahan, maganda rin ho malaman, alam niyo makakabuti po ito sa bayan at sa gobyerno, at lalo na po sa mga taong sinasabi, inaakusahan na tumanggap po ng mali-malitang pera. Kasi ho kapag nag-imbestiga, tapos napatunayan na mali po ang mga akusasyon, wala pong sapat na basihan, di malilinis po ang pangalan. Di ba? Mula kay Pangulong Marcos Jr., sa kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos, dating Speaker Martin Romualdez, yung iba pang mga kongresista, at yung ilang mga senador. So, yan yung mga nakatanggap di umano ng mali-malitang pera. So, di ba, ma-absuelto sila. Sa kabilang banda naman, kung mapapatunayan na totoo ang binabanggit po ng mga sinasabing eyewitness, sila ho mismo nakakita. Sila ang personal na may alam dito po sa katiwaliang ito, mapapabuti naman ito para sa taong bayan, di po ba? Kasi malalaman natin na talagang yan, ipakulong na ang mga yan, di po ba, at maparusahan para wag na hong pamarisan at higit po sa lahat ay luminis naman po yung ating gobyerno sa katiwalian, dito po sa, alam nyo ho, ngayon may krisis di ba, at nagkakagulo ngayon, paano yung pagbibigyan ng ayuda, ang sabi, limitadong pera, pero yung pagbibigyan ng ayuda, bakit sa mga sa transport sector, sa mga tricycle drivers, sa jeepney drivers, DNBS, papaano naman yung mga commuters? Papaano naman yung mga middle class or working class? Yung may mga trabaho, halimbawa, may isa kang empleyado na hindi naman kalakihan ng sweldo, medyo lagpas ng konti sa minimum.
pero naghulog ka ng kotse. Nagbabayad ka ng upa sa bahay o kung kinuha mo yung monthly amortization. Di ba? Tapos sapul ka dahil halimbawa meron kang hinulugang kotse, sapul ka, ang taas ng presyo ng produktong petrolyo kada litro So dapat makatanggap ho yun ng ayuda. Kasi yung mga working class na ho yan, mga kababayan, doble-doble ang binabayad niyang buwis. Hindi po ba? Halimbawa, kung bumili ka ng petrolyo, gasolina o diesel, nagbayad ka na ng excise tax doon Tapos, di ba? May income tax ka pa. Kumikita ka, yung sweldo mo, kinakaltasan mo yan ng tax. Di po ba? Tapos, dalawa na. Bibili ka ng mga pagkain, kung ano man, may VAT yun. So, tatlong beses ko nagbubuwis pa. Paano naman yung ibibigay na ayuda? Kasi kung tutuusin, dapat meron sila kasi malaki po ang kontribusyon yan sa ekonomiya ng mga working class na ito. At gayon din po yung mga minimum wage earners. Yung talagang minimum lang po ang sweldo na kapos kapag kwentahin mo yung kanilang buwan ng sweldo, talagang hindi po kakayanin Sa hirap po ng buhay ngayon at mataas na bilihin sa pagkain, tapos yung sa singil sa kuryente. Alam ba, siyempre, nangungupahan. Pang araw-araw na gastos. Paano ho yan? Hindi lang naman po yung mga driver, di po ba? Okay po yan. Wala ko sa akin problema. Dapat to talagang tulungan po yung mga tsuper natin dahil sa kumbaga sa may kasamang serbisyo rin po yung kanilang na hanap buhay Pero bigyan din naman po yung mga pangkaraniwang mamayan na may trabaho, may malaking kontribusyon sa ating ekonomiya, dapat mabigyan din po ng ayuda. Di po ba? Paano ko yun? Kaso, pag marinig mo na sabihin mo na wala akong budget may inis ka, di ba? Bilang isang taxpayer, ninakaw kasi, tapos nung magnakaw, hindi po mapanagot yung mga nagnakaw, kahit na meron po mga testigo. Di po ba? Ito ba yung mga testigo na Dapat talagang ang ating mga otoridad maging uhaw po Yung maging talagang mainit kapag may lumabas sa testigo, talagang tututukan at kukunin ang lahat ng detalye. Di ba? Alamin, para may mapanagot. Di ba? Parang sa isang krimen, mga kababayan, may lumabas na ebidensya dito. Talagang kakalkalin yun para ma-diin na yun para masiguro na siya talaga ang may kinalaman sa krimen. Di ba ganun yan? Ba sa issue po ng pagpatay, di ba? O may lumabas na testigo. Hindi, si ganito ang pumatay diyan at mastermind. So, talagang pagtutuunan ng pansin yan, uubusan ng oras para makita at sino talaga yung mastermind. So, huli ka agad. Dito mga kababayan Ito naman, krimen ito ng pagnanakaw, korupsyon, suhulan. Andiyan na po, nagdudumilat na yung mga ebidensya. Pero ayaw hong pakinggan. Ang ginagawa yung nagdala po at naglabas po ng ebidensya, yan po ang binibira. Yan po masakla po rito. Yan po ang dinadanas nitong 18 ex-Marines. Ang dali naman Di i-check nyo, ano ba yung mga sinasabi nyo? Napatunayan na talagang lihitin mo na sila ay dating tauhan ni dating Congressman Zaldico. Ayun, may mga litrato mga kababayan. At talagang tambak sandamukal na pera. May maleta. Pinakita rin yung laman ng maleta, May mga nungupit di umano, ng mga pulis. Nakauwang, tapos may kinupitan yung mga maleta. So, bakit hindi pa imbestigahan? Kaya lang, ang mag-iimbestiga kasi baka sasabit Yung po masakla po sa atin. Pero kung talaga magiging totohanan po, at seryoso yung pag-iimbestiga po ng ating mga otoridad, yun po, mga kababayan. So, yun lang naman ang sinasabi natin. Kaya't ito balikan natin itong issue kay Senator Lacson, wala, pahiya po siya. Dahil sa parang ang kanyang pagkakasabi sa kanyang privilege speech dyan po sa Senado, parang guilty na si Senator Marcoleta. At parang may pinapalitaw pa ito na may na sa mga nakaraan na interview, meron pa siyang
mga pahiwatig na parang meron daw hong lumalakad sa kaso ho ni Senator Marcoleta diyan po sa COMELEC, kaya nadidelay daw po. Yun po, maliwanag At naglabas po ng mga talagang detalye ito hong COMELEC kung bakit ho na-absuelto ito pong si Senator Marcoleta. So maliwanag ho mga kababayan at wala pong nalabag. Wala pong election offense, wala hong paglabag sa kanyang kampanya, kasi dito ho meron ho kasing batas na kung saan ay sa ilalim po ng Republic Act number 7166. Sabi po ng COMELEC, kung yung kandidato ay hindi po o siya po'y nabigo na yung properly disclose, hindi tama na naibunyag ho yung kanyang mga kontribusyon na nakuha sa SOSE, ay hindi na po ito, sabi ho ng ng Republic Act number 7166, yung no longer constitutes as a criminal election offense due to the repealing clause. So may mga na-repeal na ho na mga provision dito po sa Republic Act 7166. So dito hong provision, ibig sabihin, wala na po. So hindi na po pwedeng tratuhin na criminal case kung ang isang kandidato sa ilalim po ng RA 7166 ay nabigo ho na magbigay po ng mga detalye na nire-require po sa Section 109. So hindi na po siya criminally liable. So maliwanag ko yan mga kababayan. At ang komisyon nagbotohan 601. So majority ho mga kababayan ay bumoto dito po na pabor po kay Senator Rodante Marcoleta. Ayun. So yun lang ho mga kababayan, at maliwanag ho kayo ano masasabi niyo rito sa naunang motibo ni sa mga pahayag ni Senator Ping Lacson. Ako ang basa ko ngayon para ho siyang napahiya sa kanyang mga naunang mga parinig, paramdam na parang guilty ito pong si Senator Marcoleta sa kanyang kaso, yung sa issue po ng SOSE, diyan po sa COMELEC. Maliwanag po, yun po, may batas pala. May Republic Act 7166 na kung saan yung SOSE, wala po, hindi na po kasong kriminal at hindi po maaaring papanagutin ang isang kandidato. Okay, so magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe. At again din po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.